Matapos ang ika-6 na laban sa pagitan ng Diyos at mga tao, napapaisip si Brunhilde sa mga sinabi sa kanya ni Buddha matapos ang laban nito, na tila alam nito ang kanyang hangarin sa pagbuo ng Ragnarok, na kahit ang kanyang kapatid na si Gol ay hindi ito alam. Habang papunta siya sa kanyang silid, bigla niyang nakasalubong ang kanyang kamukha, ngunit alam na agad niya kung sino itong nagbabalat kayo. Lumalabas na ito pala si Michael Nostradamus, na isa sa mga napili niya para lumaban sa panig ng mga tao. Ngunit dahil medyo pasaway ang propeta, sinabi ni Brunhilde na kapag muli itong gumawa ng kalokohan ay aalisin niya ito sa listahan ng mga lalaban at ibabalik sa Helheim. Bigla namang umiyak si Nostradamus, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Brunhilde dahil alam niya na kahit hindi niya ito pinili para lumaban ay tiyak na makakatakas pa rin ito mula sa Helheim. Kaya habang itinigil ni Nostradamus ang kanyang pag-arte at inamin na medyo nahihiya daw siya sa papuri, sinabi pa ni Brunhilde na ito lamang ang nag-iisang tao na ipinatapon sa Helheim matapos sirain ang Bifrost. Ang Bifrost ay isang tarangkahan na nagdurugtong sa Valhalla at Helheim, kung saan itinayo ito upang pigilan ang digmaan at pananakop mula sa alinmang panig. Simula noon ang sino mang dadaan dito ay mahuhulog ng malalim sa Helheim, habang ang tanging mga pinunong Diyos lamang ang pinapayagang dumaan rito, tulad ni Zeus, Hades, Shiva, at Odin. Sa huli ay sinabihan ni Brunhilde si Nostradamus na bumalik muna sa waiting room dahil hindi pa naman siya ang susunod na lalaban. Dahil muli na namang nagtabla ang standing ng Ragnarok, hindi makapaniwala si Hermes na mangyayari ito. Naalala niya ang laban ni Thor at Lubo, at kung paano tinulungan ng mga Valkyrie ang sangkatauhan, ngunit sa huli ay panalo pa rin si Thor at unang puntos para sa mga Diyos. Samantala, iniisip din ni Brunhilde ang pagkakatabla ng standing. Naalala naman niya ang laban ni Adam at Zeus, at kung paano ipinagkaloob ng kanyang kapatid na Valkyrie ang sandata sa pinakamahusay na mandirigma ng sangkatauhan, ngunit sa bandang huli ay nanaig pa rin si Zeus at pangalawang puntos para sa mga Diyos. Gayunpaman, matapos ang dalawang pagkatalo sa panig ng sangkatauhan, nagawa ni Codgerus sa Saki na talunin ang Diyos ng karagatan na si Poseidon, kung saan ito ang unang pagkakataon na natalo ng isang tao ang isang Diyos. Sinabi ni Hermes na kailanman ay hindi nila naisip na matatalo ng tao ang isang Diyos, ngunit nang maalala niya kung paano tinalo ni Jack the Ripper ang mensahero ng hustisya na si Hercules, doon ay lubos siyang humanga at naging tabla ang standing sa pagitan ng mga Diyos at sangkatauhan. Subalit pagkatapos nito ay tinalo naman ng God of Destruction na si Shiva, ang pinakamagaling na sumo wrestler sa kasaysayan ng Japan na si Raiden Tamamon sa isang mahirap na laban. Bagamat napagtanto ni Hermes na mas higit pa ang mga tao kaysa sa inaakala nilang mga Diyos, nakuha naman nila ang 3 puntos para sa kanilang panig. Ngunit ang sumunod na laban ang talagang hindi nila inaasahan, nang kumampi si Buddha sa sangkatauhan at tinalo ang Diyos na si Zero Fuku, kaya naman muling nagtabla ang standing ng Diyos at sangkatauhan. Dahil sa pagtataksil ni Buddha ay medyo ng problema sina Zeus kung sino ang ipapalit nila para sa naiwan nitong pwesto. Bigla namang naramdaman ni Ares na siya ang pinipili ni Hermes na lumaban sa susunod na round, kung saan doon ay saglit siyang nataranta at iniisip kung kaya ba niyang manalo dahil sa lakas ng mga tao. Ngunit dahil may prinoprotektahan siyang dangal bilang ang Diyos ng digmaan, sinimulan niyang palakasin ang kanyang loob. Subalit bago pa man siya makapagpasya ay biglang nagpresenta si Hades na ito ang susunod na lalaban, kung saan gagawin niya daw ito upang ipaghiganti ang kanyang kapatid na si Poseidon. Samantala, matapos naman malaman ni Brunhilde mula kay Gol na maayos na ang lagay ni Buddha, sila ay nagpasya ng pumunta sa kanilang silid upang piliin ang susunod na lalaban sa panig ng mga tao. Ngunit pagbukas nila ng pinto ay labis na nagulat si Gol dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isa pang Brunhilde. Doon ay tinanggal ni Nostradamus ang kanyang disguise at nagbigay ng isang prediksyon na mananalo daw ang mga Diyos. Agad namang nataranta si Gol, ngunit biglang tumawa si Nostradamus at sinabing napaniwala niya si Gol sa lahat ng kanyang palabas. Bigla namang natanggap ni Brunhilde ang susunod na lalaban sa panig ng mga Diyos, kung saan agad na nagpanik si Gol nang matuklasan na ito ay si Hades, dahil wala daw tao na kayang talunin ang hari ng Helheim. Ngunit mariing sinabi ni Brunhilde na mayroon na siyang napili na may kakayahang tumalo rito, ang isa ding hari na katulad ni Hades, ang hari ng lahat ng simula na si Qin Shi Huang. Subalit lumalabas na nawawala pala ito at kasalukuyang hinahanap ang kanyang silid, kaya nang makita niya ang VIP seats ay inisip niya na marahil ito ang kanyang silid. Ngunit pagpasok niya ay VIP seats pala ito para sa mga Diyos, kaya naman nagtataka sina Ares at Hermes nang makita si Qin, habang umupo naman siya sa upuan ni Hades.
Nagpasya si Ares na ipakita kay Chin kung saan ang upuan ng mga tao, ngunit nang subukan niya itong paalisin ay bigla siyang ibinalibag nito sa sahig. Doon ay nagulat si Hermes at napaisip kung sino itong tao na ito na madali lamang pinabagsak si Ares. Sinabi ni Chin na hindi mahalaga kung ano ang lugar na ito dahil ang lahat ng kanyang inuupuan ay kanya ng trono. Doon na nagalit si Ares, ngunit na muli niyang hinawakan si Chin ay muli na naman siyang ibinalibag nito ng walang kahirap-hirap. Doon na talagang humanga si Hermes kay Chin, kaya nang humingi ito ng maiinom ay agad niya itong binigyan ng honey water. Pagtayo ni Ares ay bigla namang dumating si Gold at sinabing kanina pa daw nila hinahanap si Chin. Doon ay dumating rin si Brunhilda at sinabing kailangan na nilang umalis, ngunit ayaw ni Chin dahil nasisiyahan daw siyang kalaro si Ares. Ngunit nang sabihin ni Brunhilda na siya na ang lalaban sa susunod na round ay agad na na-excite si Chin at napatalon sa tuwa. Habang hindi makapaniwala sina Ares at Hermes na ito ang makakalaban ni Hades, nais naman ni Brunhilda na dumaan sila sa contestant entrance, ngunit sinabi ni Chin na hindi na niya ito kailangan dahil kahit saan siya magpunta ay laging may daan. Kaya naman sa pagsisimula ng ikapitong laban ng Ragnarok, doon ay muli na naman nating nasilayan si Heimdall upang ipakilala ang unang mandirigma sa panig muna ng sangkatauhan. Nang napansin ng lahat na wala namang lumabas, biglang isang lalaki ang nagpatunog ng gong at lahat ng mga dating emperador ng China ay nagtakbuhan patungo sa pasukan ng mga Diyos. Pagkatapos ay inilatag nila ang isang pulang carpet na dadaanan ni Chin patungo sa ibaba ng arena, kung saan makikitang buhat-buhat ito ng lahat ng emperador. Habang naglalakad si Chin sa pasukan ng mga Diyos, ipinagpatuloy naman ni Heimdall ang pagpapakilala rito. Ipinaliwanag na si Qin Shi Huang ang unang tao na tumapos sa kaguluhan ng 6 na kaharian at nagawang pag-isahin ang buong China, at nakilala bilang ang hari ng lahat ng simula. Paglapag niya sa arena ay agad siyang sinalubong ng malakas na hiyawan at pangungutya mula sa mga Diyos, habang ang sangkatauhan naman ay nagdududa kung kaya ba talaga niyang lumaban, dahil isa daw siyang emperador at nakapiring pa ang kanyang mga mata. Doon na rin nagpakita ang kanyang Bolonder na si Alvita, na halatang naiinis sa kanya dahil hindi daw siya marunong makinig at hindi man lang daw sila nagsanay ng Bolonder. Ngunit nang lambingin na ni Chin si Alvita ay agad naman itong bumigay, kaya agad na nag-isa ang kanilang mga puso at naging ganap niya itong Bolonder, habang siya ay nagkaroon ng upper body armor o kilala bilang Divine Embrace. Samantala, habang patungo na si Hades sa arena, nilapitan siya ng tagapaglingkod ni Poseidon na si Proteus, na hinihiling na gamitin niya ang trident ni Poseidon upang ipaghiganti ito mula sa mga tao. Sinabi ni Hades na hindi si Poseidon ang uri ng Diyos na nanaisin pang ipaghiganti, subalit bilang nakakatandang kapatid ay tungkulin niyang gawin ito, habang kinuha niya ang trident at pinag-isa ito sa sarili niyang sandata. Nang ipakilala na ni Heimdall si Hades na lalaban para sa panig ng mga Diyos, doon ay hindi makapaniwala ang lahat dahil pati daw ang hari ng Helheim ay sumali na rin sa Ragnarok. Pagkasimula ng kanilang laban, sinabi ni Hades kay Chin na wala siyang personal na galit laban sa kanya, ngunit kailangan itong pagdaanan ng kanyang puot dahil bahagi siya ng sangkatauhan na pumatay sa kanyang kapatid. Doon ay agad na umatake si Hades na may pagkakahawig sa teknik ni Poseidon, ngunit madali lamang ang mga itong naiiwasan ni Chin. Kaya naman ginamit na ni Hades ang kanyang Persephone Callichuran, at sa sobrang lakas nito ay doon na nagtamo ng pinsala si Chin. Muling umatake si Hades gamit naman ng Persephone lore, ngunit nagawa itong mapalihis ni Chin gamit ang kanyang armor. Pagkatapos ay na-counter niya si Hades at naitulak palayo, gamit naman ng isa sa kanyang Chiyo armor form na tinatawag na Force of the Phoenix. Ang salitang Chiyo ay isang nilalang na lumitaw sa iba't ibang anyo sa mga alamat at tala ng sinaunang China, na maraming naging pagsasalarawan tulad ng isang halimaw o isang Diyos. Ngunit ang totoo ay isa itong demon god na nagbibigay ng karapatan sa isang hari na maging hari ng buong China. Kaya nang magdeklara si King Qin Shi Huang na pag-isahin ng buong bansa, siya ay naglakbay rin patungong silangan at mag-isang umakyat sa bundok ng Tai, upang magsagawa ng isang ritual para kay demon god Chiyo. Pagkarating niya sa tuktok ng bundok ay nakaharap niya si Chiyo, kung saan alam nito ang kanyang hinahangad na maging hari ng mga hari o maging isang emperador ng buong China. Subalit kailangan niya muna daw maghandog ng 10,000 tao bilang alay, at kailangan niya ring lumuhod sa harapan nito. Agad namang ibinigay ni Chin ang inihanda niyang alay, ngunit lumalabas na isa lang pala itong clay doll. Ipinaliwanag ni Chin na mas nanaisin pa niyang mamatay kaysa yumuko sa isang halimaw na kumakain ng tao, kaya naman naroon siya upang lumaban at maging hari. Doon na sobrang nagalit si Chiyo at tinanggap naman ang hamon ni Chin.
Tumagal ng 6 na araw ang kanilang labanan, at sa huli ay matagumpay na nagwagi si Chin. Habang ikinamangha ni Gol ang ginawang pagpapatalsik ni Chin kay Hades, ipinaliwanag ni Brunhilde na natutunan at napaghusayan ni Chin ang pinakamataas na sining ng pakikipaglaban, kung saan pinangalanan niya itong Chiyo na binubuo naman ng 5 sistema. Dahil sa sinapit ni Hades, naisip naman ni Ares na tila iyon din ang teknik na ginamit sa kanya ni Chin nung ibinalibag siya nito kanina. Batay naman sa mga nakita ni Hermes, tila ibinalik lamang ni Chin ang puwersa mula sa atake ni Hades, kaya naman parang si Hades lamang ang tinamaan ng kanyang sariling atake. Pagbangon ni Hades ay tinanong niya si Chin kung ano ang kahulugan ng pagiging hari para rito. Sumagot naman si Chin na ang isang hari ay hindi kailanman nag-aalinlangan, hindi kailanman yumuyuko, hindi umaasa sa iba, at laging tumutulong sa kanyang nasasakupan. Ikinagulat ito ni Hades at sobra siyang napahalakhak sa tuwa kung saan pati si Chin ay nahawa na rin dahil sa kanya, ngunit agad itong nagtanong kung ano ang nakakatawa. Ipinaliwanag ni Hades na naaalala niya si Poseidon dahil kay Chin, kung saan para sa kanya ay ito dapat ang mas karapat-dapat sa titulo ng pagiging isang hari. Kaya naman bilang paggalang kay Poseidon, sinabi ni Hades na hindi niya hahayaang matalo ang kanyang sarili sa isang pangkaraniwang haring tao. Doon ay muli siyang sumugod at ginamit niya ang isang bagong teknik, ang tinatawag niyang Persephone Titan. Muli namang ginamit ni Chin ang Chioform Force of the Phoenix, ngunit sa pagkakataong ito ay dinagdagan ni Hades ang puwersa upang hindi umubra ang teknik ng kalaban. Dahil doon ay nabigo si Chin na maibalik ang puwersa, kaya naman nagtagumpay si Hades na mapabagsak si Chin sa pagkakataong ito. Gayunpaman, muling tumayo si Chin at tinanggal niya ang kanyang blindfold na puro dugo, habang muling naghanda upang ipagpatuloy ang laban. Doon ay muling umatake ng napakarami si Hades na nagagawa namang maiwasan ni Chin. Muling ginamit ni Hades ang kanyang Persephone Titan kung saan muli naman itong sinalag ni Chin. Habang iniisip ng lahat na muling babagsak ang emperador, biglang umiip ng hangin si Chin patungo sa balikat ni Hades na naging dahilan upang mawalan ito ng balanse. Dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Chin na ma-counter niya at maibalibag ang hari ng Helheim. Agad namang nakabangon si Hades, habang nang makita naman ni Chin ang mga natamong pinsala ni Hades ay tila naramdaman din niya ang mga ito. Nang muli nilang ipagpatuloy ang kanilang laban ay muling ginawa ni Chin ang kanyang secret technique kay Hades na naging dahilan upang tamaan naman ito ngayon ng Chiyo Lance Form, Talon of the Dragon of Mountain Tai. Ito ay nag-iwan ng isang butas sa ibabang bahagi ng tiyan ni Hades, habang hindi naman makapaniwala si Ares kung totoong tao nga lang ba si Chin. Gayunpaman, napagtanto na ni Hades ang secret technique ni Chin, kung saan umiihip siya ng hangin at tinatamaan ng kanyang leech pin, na sumisira sa daloy ng kanyang technique. Bagamat tama roon si Hades, nakikita pala ni Chin ang mga leech pin sa katawan ng tao o ang mga tinatawag niyang mga bituin. Kapag nagugulo ang mga leech pin ay nakakagambala ito sa daloy ng chi sa buong katawan na pumipigil naman sa ganap na paglabas ng tunay na lakas ng isang may buhay, kung saan ito ang secret technique ng Chiyo Bao form ni Chin, ang tinatawag niyang Torrent of the Tortoise. Gayunpaman, nang napansin nila na nakakuha rin si Chin ng parehong sugat sa lugar kung saan niya tinamaan si Hades, sinabi ni Chin na ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang lumaban gamit ang kanyang mga mata at kung bakit siya may suot na blindfold. Doon napagtanto ni Hades na nararamdaman ni Chin ang sakit ng iba at malaking pabigat ang kalagayan nito, ngunit para kay Chin ay patunay lamang ito na siya ang pinakadakilang hari sa lahat. Ipinakita ang kwento ni Chin nung siya ay nabubuhay pa lamang at nakilala rin bilang the most cursed prince ng kasaysayan. Noong kasagsagan ng laban ng Champing ay maraming sundalo ng Zhao ang pinalibing ng buhay ng general ng Qin. Sa sumunod na taon, ang Royal Prince ng Qin na isang bihag sa estado ng Zhao ay nakabuntis naman ng isang babae doon, at ang naging anak nila ay si Yingxing na kalaunan ay magiging si Qin Shi Huang. Ngunit pagsapit ng 2 taong gulang ni Yingxing ay iniwan siya ng kanyang ama upang tumakas at bumalik sa kaharian ng Qin, at maging ang kanyang ina ay inabandona rin siya. At kahit nang sakupin na ng Qin ang estado ng Zhao kung saan naroon si Yingxing, ay wala ding pakialam sa kanya ang kasalukuyang hari ng Qin. Kaya kahit makalipas na ang 5 taon ay patuloy pa ring tinatrato ng Zhao si Yingxing bilang bihag, at dahil sa pagkubkob ng hari ng Qin ay nakuha niya ang lahat ng galit ng mga tao roon. Isang araw nang makauwi siya sa kanyang tinutuluyan na binabantayan ng 2 sundalo ng Zhao, doon ay nakilala niya ang kanyang bagong caretaker na si Chunyan. Doon ay agad na sinabi ni Chunyan na siya ang masusunod sa kanilang dalawa, kung saan ang tanggapin naman ito ni Yingxing ay ikinagulat niya dahil maayos pala itong kumilos at may mabuting asal.
Nang pumasok sila sa loob ng bahay na tinitirhan ni Yingxing ay nakita ni Chunya na napakadumi nito. Nang humingi ng tawad si Yingxing at nag-alok pa ng tubig, doon ay nagalit si Chunyan at sinabing hindi daw akma ang kilos nito sa kanyang edad dahil ang mga batang katulad niya ay dapat daw ay madaling umiyak at nagpapababy. Gayunpaman, wala na ring nagawa si Chunyan at inatasan na lamang niya si Yingxing na tumulong sa paglilinis ng kanyang bahay. Pagkatapos nilang maglinis ay pumunta sila ng palengke kung saan napansin ni Chunyan na naglalaway si Yingxing sa steam buns. Dahil naawa siya rito ay bumili siya ng isa, ngunit nang makita ng tindero si Yingxing ay bigla itong nagalit at itinapon ang tinapay sa lupa na ikinagalit naman ni Chunyan. Subalit ikinagulat ni Chunyan ng pulutin at kainin pa rin ito ni Yingxing. Doon ay namukhaan na rin si Yingxing ng mga mamamayan ng Zhao at nagngingit-ngit ang mga ito sa galit dahil sa ginawa ng kaharian ng Qin sa kanila, kaya naman walang magawa si Yingxing at humingi na lamang siya ng tawad. Nang makauwi sila sa bahay at pagkatapos nilang kumain, napansin ni Chunyan ang mga sugat sa katawan ni Yingxing at inakala niya na sinaktan siya ng mga tao. Ito ang tinatawag na mirror touch synesthesia, isang phenomenon kung saan nararamdaman ng isang tao ang sensasyon ng iba sa pamamagitan ng paningin, na para bang sarili niyang nararamdaman ang sakit. Ipinaliwanag ni Yingxing na bigla na lamang lumilitaw ang mga sugat sa kanyang katawan tuwing nakakakita siya ng mga nasusugatan, o di kaya kapag may nagagalit ng husto sa kanya. Bagamat gumagaling din daw ang mga sugat paglipas ng panahon, makikita pa rin sa kanya ang labis na sakit at muntik pa siyang mahimatay. Itinuturing na lamang ito ni Yingxing na kaparusahan dahil sa ginawa ng mga Qin sa mga mamamayan ng Zhao, ngunit umaasa pa rin siya na darating ang araw na patatawarin siya ng mga ito gamit ang ngiti na likas na nabuo upang mapahupa ang galit at puot ng mga ito sa kanya. Pero hindi ito matanggap ni Chunyan dahil para sa kanya ay isa pa ring inosenteng bata si Yingxing at sinabing wala siyang kasalanan sa mga nangyari. Hindi niya kailangan itago ang kanyang tunay na nararamdaman at maaari siyang umiyak o magalit at may karapatan din siyang mabuhay sa paraan na gusto niya. Dahil sa mga sinabi ni Chunyan ay hindi na rin napigilan ni Yingxing na umiyak at ilabas ang kanyang tunay na nararamdaman. Kinabukasan, binigyan ni Chunyan si Yingxing ng isang panakip sa mata at sinabi sa kanya na ang pagtatakip ng kanyang mga mata ay maaaring makapagpagaan ng sakit na kanyang nararamdaman. Simula noon ay si Chunyan ang naging tanging tao na nagparamdam kay Yingxing ng lubos na kasiyahan at sa panahong magkasama sila ay nagsimula na siyang tumawa at maging mas masaya. Ngunit makalipas ang 2 taon, nasawi ng magkasunod ang mga hari ng Qin at ang pumalit sa kanila ay ang ama ni Yingxing. Dahil dito ay si Yingxing ay naging crown prince na may pangunahing karapatan na sumunod na hari sa kanyang ama at agad na sinundo upang bumalik sa kaharian ng Qin. Ngunit habang papalapit na sila sa border ng Qin, bigla silang inatake ng mga sundalo ng Zhao. Dahil wala na sa ilalim ng proteksyon ng hari ng Zhao si Yingxing, ay hindi na ito pinalagpas pa ng may mga galit sa Qin na makapaghiganti. Nakapagpasya si Yingxing na makipaglaban, ngunit agad siyang pinigilan ni Chunyan dahil trabaho niyang protektahan siya. Doon ay agad na napatumba ni Chunyan ang 2 kawal, ngunit dahil sa dami ng mga ito ay nagawa siyang masaksak at mahiwa ng isa. Papatayin na sana si Yingxing ng huling kawal, ngunit nagawa pang makabangon ni Chunyan upang iligpit ito. Sa kanyang huling mga sandali, inamin ni Chunyan na may itinago siyang lihim. Mayroon siyang anak na lalaki na halos kaedad ni Yingxing na naisamang ibaon ng buhay kasama ng mga bihag na sundalo sa laban ng Changping, at doon nagsimulang kamuhiin niya ang Qin. Kaya nang marinig niyang naghahanap ng taong mag-aalaga para kay Yingxing ay agad siyang nag-apply upang sana ay maghiganti. Subalit hindi na niya ito ginawa matapos niyang makita na kung ang isang taong tunay na nauunawaan ang sakit ng mga tao ang magiging hari, ay maaaring ito ang maging daan upang magbago ang kanilang mundo. Hiniling ni Chunyan kay Yingxing na maging pinakadakilang hari at baguhin ang mundo gamit ang kanyang busilak na puso, kung saan nangako naman roon si Yingxing. Sa kanyang huling sandali ay nakita ni Chunyan ang kanyang anak mula kay Yingxing at namatay siyang may ngiti at kapayapaan. Maayos na nakabalik si Yingxing sa kaharian ng Qin at matapos pumanaw ang kanyang ama ay siya ay naging hari sa edad lamang na 12. Makalipas ang 25 taon, pinalitan ng kanyang pangalan bilang Qin Shi Huang, ang kauna-unahang emperador sa kasaysayan na namuno sa buong China. Dahil sa matinding puot ng mga tao, sa pagtitiis ng hindi masukat na sakit at sa paglampas sa napakaraming labanan, nakamit ni Qin ang kakayahang makita ang mga linchpin ng Qi na tinatawag din niyang mga bituin. Aminado si Qin na malakas nga ang hari ng Helheim, ngunit mayroon siyang pangako na kailangan tuparin na maging pinakadakilang hari, kaya hindi siya pwedeng matalo kahit kanino man.
At dahil sa kapangyarihan ni Alvita na tinatawag na Defender of the Army, mas pinalakas pa nito ang depensa at ang potensyal ng martial arts ni Chin. Nang magpatuloy ang laban ng dalawa, doon ay nakaisip na ng paraan si Hades kung paano niya sasalagin ang secret technique ni Chin, kaya naman nakapagpatama siya rito ng isang solid na atake. Subalit nagawa pa rin ni Chin na tamaan ito ng kanyang secret technique dahilan upang mailunsad niya ang isang malakas na sipa na nagawa din namang masangga ni Hades. Samantala, isang halimaw naman ang sinusubukan ngayon ni Beelzebub, ngunit nang mabilis niya lamang naputol ang kamay nito ay sinabi niyang isa na naman itong palpak na eksperimento tulad ng iba. Sinubukan tumakas ang halimaw ngunit may biglang dumating at hindi rin ito nakaligtas. Ito pala si Adamas na ginawang cyborg ni Beelzebub ang katawan upang mabuhay, habang nagtanong ang Diyos kung anong pinaplano nito nang likhain nito si Hajun. Sumagot si Beelzebub na gusto lamang niyang likhain ito dahil ang tunay niyang hangarin ay makalikha ng isang bagay na papatay sa kanya na ikinagulat naman ni Adamas. Nang lumipat ang kanilang usapan sa nagaganap na laban, tinanong ni Adamas si Beelzebub kung bakit hindi nito pinapanood ang laban ni Hades. Sumagot si Beelzebub na hindi na ito kailangan pa dahil hindi niya maisip na matatalo si Hades sa laban. Dahil sa ipinapakitang katatagan ni Chin laban sa hari ng Helheim, doon ay naghihiyawan na ang mga tao at nanunood din pala si Chunyan kasama ang kanyang anak. Gayunpaman, biglang sinaksak ni Hades ang sarili niya sa dibdib gamit ang kanyang sandata, kung saan nang makita ito ni Chin ay naramdaman niya rin ang labis na sakit nito. Akala ni Ares na nabubuang na si Hades, ngunit sinabi ni Zeus na hindi iyon ang punto dahil kilala niya si Hades na isasakripisyo ang kahit ano para lamang manalo. Biglang sumugod si Hades, kaya naman agad na pinunterya ni Chin ang lichpin nito. Ngunit nang tumama ito kay Hades ay nagawa niyang baguhin ang daloy ng kanyang chi, kaya naman ay hindi na ito umubra pa. Lumalabas na ginamit pala ni Hades ang kanyang dugo upang matukoy niya kung may tumama bang air bullet sa kanyang katawan, at mailipat niya ang daloy ng kanyang chi. Dagdag pa ni Zeus na espesyal ang dugo ni Hades at tinatawag itong Pluto Ichor, kung saan may kakayahan din itong makipag-merge sa isang divine weapon at nagiging mas makapangyarihan pa ito. Gayunpaman, sinabi ni Zeus na kapag naubos naman ang life energy ni Hades ay maaari niya itong ikasawi. Doon ay matagumpay na nagbago ang bident ni Hades at sinabing gagamitin na niya ang kanyang huling alas, ang tinatawag niyang Ichor Desmos. Sinubukan pa itong sanggain ni Chin ngunit sa sobrang lakas nito ay naputol ang isa sa kanyang mga daliri bago siya maitapon nito palayo. Habang nakatingin sina Zeus at Adamas, sinabi ni Hades na bilang nakakatanda sa magkakapatid na Greek gods ay wala siyang balak na magpatalo. Ipinaliwanag ni Ares na bagamat kinatatakutan si Hades ng ilang Diyos, siya rin ang pinakapinagkakatiwalaan sa kanilang lahat. Napagtanto nila ito nung naganap ang pinakamalaking krisis sa kasaysayan ng Valhalla, ang Gigantomachy. Noong unang panahon, matapos talunin ni Zeus ang kanilang ama na si Kronos at agawin ang pamumuno sa kahariang banal ng mga Griego, hindi ito tinanggap ng sinaunang diyosa na si Gaia. Gamit ang pinakamalakas na lahing isinilang niya na tinatawag na Gigantis, siya ay naglunsad ng isang malawakang pag-atake at unti-unting nalulupig ang puwersa ng mga Greek god laban sa mga ito. Ngunit sa halip na umatras, lalo lang nasabik si Zeus na harapin ang mga ito at inutusan niya ang mga Diyos na lumaban na sila ng buong lakas. Subalit matapos ang kanilang pagpupulong, nakatanggap si Hades ng balita mula sa kanyang alagad na nakawala ang mga Titan God mula sa Tartarus. Ang Tartarus ay isang malalim na bilangguan sa Helheim, kung saan ikinukulong ang pinakakinatatakutang mga Diyos tulad na lamang ng mga Titan na naglingkod kay Kronos. Kaya habang anumang oras ay makakapasok na ang mga Titan God mula sa Valhalla, hindi naman ibinahagi ni Hades ang problema sa iba pang mga Diyos. Kaya habang nakikipaglaban ng tatlo niyang kapatid sa mga Gigantis ay mag-isa namang nilalabanan ni Hades ang mga Titan Gods. Matapos magwagi ni Zeus laban sa mga Gigantis at tapusin ang Gigantomachy, doon lamang nalaman ni Poseidon mula sa alagad ni Hades kung bakit hindi ito nagpakita sa laban. Kaya agad na tumungo si Poseidon sa Helheim, at doon ay nadatnan niya ang kanyang kapatid na nagwagi rin laban sa mga Titan Gods. Sinabi ni Poseidon kay Hades na masyadong delikado ang kanyang ginawa na kalabanin mag-isa ang mga Titan, ngunit sinabi ni Hades na likas lamang para sa isang nakatatandang kapatid na protektahan ang kanyang mga nakakabatang kapatid, at nangako siyang hinding-hindi siya matatalo kahit kanino man. Nang bumalik ang eksena sa labanan, nagtataka si Hermes kung bakit labis na nakatuon si Hades sa pagprotekta sa kanyang mga kapatid, kung saan biglang dumating si Adamas at sinabing kaya niyang ipaliwanag ang dahilan. Doon ay labis na nagulat si Ares nang makitang buhay pa si Adamas, gayong dapat ay napatay na ito ni Poseidon.
Kaya naman ipinaliwanag rito ni Hermes na dahil sa utos ni Hades, tinulungan niyang makaligtas si Adamas at dinala kay Beelzebub upang gamutin at gawing cyborg ang katawan, at nagkaroon ng bagong pangalan na Adamantine. Sa huli ay sinagot ni Adamas ang tanong kung bakit labis na pinangangalagaan ni Hades silang magkakapatid, at iyon ay mahal lang talaga ni Hades ang kanyang mga kapatid. Samantala, habang lumalakas ang hiyawan sa panig ng mga Diyos dahil sa ipinapakita ng hari ng Helheim, nasabi naman ni Kojaren na hindi na maganda ngayon ang sitwasyon ni Chin dahil sa natamo nitong pinsala. Dahil sa natamo na pinsala ni Chin kanina ay nabasag ang kapiraso ng kanyang armor, kaya naman pati si Alvita ay nagkaroon din ng pinsala. Dahil hindi na epektibo ang kanyang air bullet, nakikita ni Chin na mahihirapan na siyang manalo gamit ang kanyang depensa, kaya naman nagpasya na siyang itaya ang lahat sa susunod na pag-atake. Habang natutuwa si Alvite sa katatagan ni Chin sa kagustuhan nitong ipagpatuloy ang laban at manalo, doon ay muling nag-transform si Alvite mula sa isang armor patungo sa isang espada, dahil ang pinakamalakas na depensa ay ang pag-atake. Parehong naramdaman ng dalawang hari na nalalapit na ang wakas ng kanilang laban, kaya naman sabay na silang sumugod at doon ay ginamit ni Chin ang kanyang Chiyu sword form. Ngunit dahil mas malakas ang atake ni Hades ay natalo roon si Chin, at sa kasamaang palad ay naputol pa ang kanyang kaliwang braso. Bagamat sinabi ni Alvita na ibinigay na nila ang lahat ng kanilang makakaya, doon ay hindi sumuko si Chin at dahan-dahan pa rin siyang tumayo. Habang sinasabi ng karamihan at ni Chunyan na sapat na ang kanyang nagawa at wala nang dahilan pa para lumaban, mariing sinabi ni Chin na ang isang hari ay hindi kailanman sumusuko sa kahit anong laban. Dahil sa sinabi ni Chin ay nagbunyi at hindi rin sumuko ang lahat ng tao sa arena, at patuloy na nag-cheer para sa kanya. Napagtanto naman ni Chunyan na buong buhay na lumalaban si Chin upang tuparin ang pangako nito para sa kanya na maging pinakadakilang hari sa lahat. Kaya sinabi niya sa kanyang anak na panoorin nila ang huling laban ng kanilang pinakadakilang hari. Tinanong ni Alvite si Chin kung anong plano nito, kung saan sumagot si Chin na gagamitin niya muli ang Force of the Phoenix. Doon ay nag-alala si Alvite sa kalagayan ni Chin, ngunit sinabi ni Chin kay Alvite na magtiwala siya sa kanya. Habang naghahanda ang dalawang hari na muling magsagupaan, nauunawaan naman ng lahat ng nanonood na ito na ang huling atake na magpapasya kung sino ang mananalo sa ikapitong laban ng Ragnarok. Si Hades ang unang umatake gamit ang kanyang Ichor Eos, habang gaya ng kanyang plano ay sinangga naman ito ni Chin gamit ang kanyang Force of the Phoenix. Ngunit sa hindi inaasahan ni Hades ay muling ginamit ni Chin ang kanyang air bullet, at sa pagkakataong ito ay pinunterian niya ang sandata ni Hades, dahilan upang manghina ang hari ng Helheim at bahagyang mawala ang lakas nito. Doon na ginamit ni Chin ang kanyang huling lakas at unti-unti na niyang naitutulak palayo ang sandata ni Hades. Sinubukan pa itong tapatan ni Hades ng maraming dugo, ngunit huli na ito dahil mas nanaig ang atake ni Chin, dahilan upang masaksak niya sa dibdib ang hari ng Helheim. Balak pa sanang umatake ni Hades sa huling pagkakataon, ngunit hindi na ito hinayaan pa ni Chin. Doon na kinilala ni Hades si Chin bilang isang hari, habang humingi naman siya ng paumanhin sa kanyang mga kapatid dahil nabigo siya sa kanyang sinumpaan. Matapos tuluyang maglaho ni Hades, babagsak na din sana si Chin, ngunit pinilit niya na manatiling nakatayo, habang iginawad niya ang kanyang paggalang kay Hades at tinawag niya itong isang kaibigan. At dahil sa pagkatalo ng hari ng Helheim, idineklara ni Heimdall si Chin bilang ang nagwagi sa ikapitong laban ng Ragnarok. Doon ay nagdiwang ang sangkatauhan dahil sa kanilang pagkapanalo, habang hindi naman makapaniwala ang mga Diyos na natalo si Hades. Nagtataka naman si Rhys kung paanong natalo ni Chin si Hades, kaya naman ipinaliwanag sa kanya ito ni Kojaro. Dahil nabalutan ng sariling dugo ni Hades ang kanyang sandata, ito ay naging bahagi na rin ng kanyang sariling katawan at nagkaroon ito ng sariling lichpin. Kaya naman nakita ni Chin ang lichpin nito at ito ang kanyang pinunterya na naging dahilan upang manghina ng bahagya ang atake ni Hades. At sa pamamagitan naman ng Force of the Phoenix, inipon ni Chin ang lahat ng ibinatong lakas ni Hades mula sa huling atake nito at ibinalik upang wasakin ang sandata ni Hades. Samantala, dahil naman sa tindi ng pinsala na nakuha ng dalawa sa laban, hindi na kinaya ng katawan ni Chin at tuluyan na siyang bumagsak, kaya naman agad silang isinugod sa pagamutan. Hindi naman naitago ni Adamas ang kanyang galit at sinabing wala na siyang pakialam sa patakaran ng Ragnarok at papatayin niya ang sinumang gugustuhin niya. Kaya naman habang papunta sina Brunhilde upang bisitahin si Buddha, bigla silang hinarang ni Adamas. Agad na nagbigay galang si Brunhilde kay Adamas, kung saan labis na nagulat si Gold dahil buhay pa pala ito.
Tinanong ni Adamas si Brunhilde kung nasaan si Chin dahil nais niya raw na maghiganti rito. Ngunit nang tumanggi si Brunhilde na sabihin ito, doon ay nagalit si Adamas at sinubukan niyang patayin si Brunhilde, ngunit bigla na lamang naputol ang kanyang kamay dahil kay Beelzebub. Sinabi ni Beelzebub kay Adamas na kung papatayin nito si Brunhilde ay matatapos na ang Ragnarok at masisira nito ang kasiyahan, habang madudungisan din nito ang dangal ng mga Diyos na ipinaglaban ni Hades. Kaya naman walang nagawa si Adamas kundi umalis na lamang, ngunit nangako siyang papatayin niya si Brunhilde at si Chin kapag natapos na ang Ragnarok. Nagpasalamat naman si Brunhilde kay Beelzebub ngunit binalaan siya nito na mag-ingat dahil hindi lamang ito at si Adamas ang hindi na makapagpigil na lipulin ang buong sangkatauhan. Samantala, habang tambay si Buddha sa labas ng medical room, nilapitan siya ng isang kalahok sa panig ng mga tao na si Kintoki Sakata. Matapos nitong ibigay ang mga candy bilang get well gift kay Buddha, humingi ng isang pabor si Buddha kay Kintoki. Nais niyang ipahanap rito ang tungkol sa isang tao na alam niyang magpapayanig sa buong Ragnarok, ang Dragon Slayer na si Siegfried. Samantala, matapos ipahayag ni Beelzebub kay Hermes na nais niyang lumaban sa susunod na round ng Ragnarok, makikita naman sina Brunhilde na patungo na rin sa silid ng kalahok na lalaban para sa panig naman ng mga tao. At ito ay walang iba kundi si Nikola Tesla, ang tinaguriang baliw na scientist na nakaimbento ng maraming imbensyon at nakadiskubre ng iba't ibang teknolohiya na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng mga tao. Sinabi ni Brunhilde na may ilan na ikinukumpara ang kanyang pananaliksik sa mahika, ngunit sumagot si Tesla na kinamumuhian niya ang salitang mahika dahil ang kanyang ginagamit ay siyensya. Nang makumpirma ni Brunhilde na natapos ng gawin ni Tesla ang kanyang pananaliksik, doon ay tinawag na niya ang kanyang kapatid na si Gondal, ang magiging katuwang ni Tesla sa susunod na laban. Nang tanungin ito ni Tesla kung kaya ba nitong ialay ang kanyang katawan sa kanya, agad naman itong pumayag at doon na nila isinagawa ang Volunder. Doon ay nagbago si Gondal at naging isang ganap na cybernetic armor para kay Tesla, kung saan ang kanilang misyon ay lampasan ng mga Diyos gamit ang siyensya. Samantala, ipinakita naman ang kwento ng pinakamalungkot na Diyos sa Valhalla, ang pinaniniwalaang isinumpa ni Satan na si Beelzebub. Dahil doon ay walang nais na lumapit at makipagkaibigan sa kanya sapagkat kapahamakan lamang ang dala niya, kaya naman tinatawag din siya ng ibang mga Diyos na anathema. Gayunpaman, may tatlong anghel ang hindi natakot sa kanya at iyon ay sina Samael, Azazel, at Lucifer. Sinabi ni Lucifer na interesado daw sila kay Beelzebub at inanyayahan nila ito na sumama sa kanila sa Eden at makipagsaya. Sinabihan ni Beelzebub ang mga ito na lumayo dahil isinumpa siya ni Satan, ngunit binaliwala ito ni Lucifer at sinabing si Satan daw ay isang pamahiin lamang. Isa pa ay nais lamang daw nilang makipagkaibigan at pakiramdam niya ay magiging masaya ang kanilang samahan. Dahil sa pangungulit at pagiging komedyante ng mga ito ay nagawa nilang mapatawa si Beelzebub, kaya hindi nagtagal ay nagawa nilang mapapayag si Beelzebub na sumama sa kanila. Sa ilang oras ng kanilang pagsasamahan ay agad silang nakagawa ng maraming kalokohan at nakabuo ng masasayang alaala, kung saan ito ang unang beses na naramdaman ni Beelzebub na magkaroon ng mga kaibigan, at ninanais na sana ay manatili silang magkakasama habang buhay. Ngunit paggising niya kinabukasan ay agad niyang napansin na puro dugo na ang kanyang damit at ang kanyang kinauupuan. Doon niya lamang din napagtanto na ang tatlong anghel na kasama niya ay pare-parehong wala ng buhay at makikitang tinanggal ang kanilang mga puso. Kaya doon niya naisip na marahil totoo ngang isinumpa siya ni Satan dahil ang lahat ng lumapit sa kanya ay namamatay, habang iniisip din niya na marahil ay palaging nasa paligid niya lamang ito. Dahil sa ginawa ni Satan sa kanyang mga kaibigan ay nagkaroon siya ng matinding galit rito, at nangako siya na patuloy siyang mabubuhay upang iligpit si Satan. Simula noon ay ginugol niya ang kanyang oras sa pagsasaliksik sa tunay na pagkakakilanlan ni Satan, hanggang sa isang araw ay may isang Diyosa ang lumapit sa kanya at nagpakilala sa kanya ito bilang Lilith. Noong una ay hindi siya pumayag na makipagtulungan rito, ngunit nang malaman niya na kababata pala ito ni Lucifer at nais ring makapaghiganti kay Satan ay doon na siya pumayag. Simula noon ay nagsaliksik sila sa bawat tsismis at dokumento tungkol kay Satan, mula sa pinakasulok ng Valhalla hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng Helheim, ngunit sa huli ay wala pa rin silang nakuhang kahit anong impormasyon. Isang gabi ay nagkaroon siya ng masamang panaginip kung saan hawak ni Satan ang kanyang mga kaibigan at sinabihan siya nito na ang lahat ng kanyang mamahalin ay mawawala. Agad siyang nagising sa masamang panaginip na iyon habang dumating naman si Lilith upang siya ay damayan.
Dahil hindi matanggap ni Beelzebub ang pagkamatay ni Lucifer, doon ay naikwento ni Lilith ang mga magagandang nagawa nito bilang isang kaibigan, at kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Beelzebub. Sa pagkakataon na iyon ay muli siyang nagkaroon ng kaibigan sa pagkatao ni Lilith, ngunit bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Subalit nang magkamalay na siya muli, ikinagulat niya na lamang na inatake na niya si Lilith. Doon niya lamang din napagtanto na siya rin mismo ang pumatay sa kanyang mga kaibigan, kung saan ipinaliwanag na si Beelzebub ay may Destrudo, isang makademonyong udyok na wasakin ang sinumang may buhay. Bagamat naiintindihan ni Lilith ang kalagayan ni Beelzebub, sinabi ni Beelzebub na siya si Satan at hindi niya kayang patawarin ang kanyang sarili. Ngunit sinabi ni Lilith na minahal niya si Beelzebub sa panahong magkasama sila at dahil doon ay pinapatawad niya ito, habang ang kanyang huling hiling lamang para sa kanilang dalawa ay ipagpatuloy ni Beelzebub ang kanyang buhay. Subalit simula nang mawala si Lilith ay doon na rin nawalan pa ng gana si Beelzebub na ipagpatuloy ang kanyang buhay, at hinihiling na siya ay patayin. Matapos makumpleto ang pagsasaayos ng arena, magsisimula na ang ikawalong laban ng Ragnarok. Unang inanunsyo ni Heimdall ang kinatawan ng mga Diyos, isang Diyos na kinatatakutan ng lahat at kilala bilang ang Panginoon ng mga langaw na si Beelzebub. Habang lumalabas si Beelzebub ay walang kahit anong palakpakan mula sa kapwa niya mga Diyos, dahil kahit ang mga ito ay natatakot rin sa kanya at medyo nadismaya kung bakit siya pa ang napili. Inanunsyo naman ni Heimdall ang mandirigma ng sangkatauhan, ang tao na nagbigay ng liwanag sa buong mundo, ang henyo na lumampas sa hangganan ng tao at lumikha ng isang bagong uri ng mahika na tinatawag na siyensya, at iyon ay walang iba kundi si Nikola Tesla. Pagkasimula ng kanilang laban ay nilapitan ni Tesla si Beelzebub at sinuri niya ito mula ulo hanggang paa, habang magiging kahanga-hanga daw ang kanilang magiging laban at perpekto ito para sa pananaliksik. Ngunit sinabi ni Beelzebub na isa lamang ang kanyang nakikita sa kanilang laban, at iyon ay ang kamatayan ni Tesla. Gayunpaman, sinabi naman ni Tesla na kahit anong mangyari sa kanya ay may kakayahan ng mga tao na ipagpatuloy ang paglikha, at ito ang isang bagay na kahit ang mga Diyos ay hindi kayang pigilan. Pagkatapos noon ay sinimulan na ni Beelzebub ang pag-atake, kung saan agad na naisip ng karamihan na isa iyong mahika dahil hindi man lang siya gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Ngunit nilinaw ni Tesla na hindi iyon mahika kundi isang agham, habang ipinaliwanag naman ni Galileo at Thomas Edison na gumamit si Beelzebub ng isang vibration sa kanyang ginawang atake. Nang muling umatake si Beelzebub gamit naman ang kanyang kamay, ipinaliwanag ni Hermes na ang vibration ay maaari ring maging isang matalas na sandata, kung saan ang kakayahan na ito ni Beelzebub ay tinatawag na Palmyra. Gayunpaman, tiwala si Brunhilde na kakayanin ng armor ni Tesla ang teknik ni Beelzebub, dahil dinisenyo ito ng mga pinakadakilang henyo sa kasaysayan ng sangkatauhan at isinabuhay ng kanyang kapatid na si Gondal, na tinatawag na Super Automaton Beta. Doon ay ipinakita na rin ni Tesla ang kayang gawin ng kanyang armor, at lahat ng tamaan ng kanyang suntok ay nawawasak. Sinabi ni Edison na isa yan sa kayang gawin ng kanilang imbensyon, kung saan sa pamamagitan ng life energy ni Gondal ay naisasalin ito upang maging ultra-high voltage at tinitipon sa kamao ni Tesla, na tinatawag namang plasma pulse punch, o sa pinaikling bersyon ay PPP. Dahil hindi matamaan ni Tesla si Beelzebub ay dinagdagan niya ang bilis ng kanyang suit, at sumugod gamit naman ang kanyang plasma pulse jet punch. Ngunit napigilan pala ito ni Beelzebub gamit ang kanyang vibration wall na tinatawag na Sorat Semake, habang inihanda naman niya ang kanyang sunod na atake na tinatawag namang Sorat Valve. Sinubukan itong tapatan ni Tesla gamit ang kanyang parehong kamao, ngunit dinagdagan pa ni Beelzebub ang kanyang kapangyarihan, na naging dahilan upang matalo si Tesla sa kanilang sagupaan. Bagamat buhay pa si Tesla, makikitang nagkaroon naman ng pinsala ang kanyang suit. Nang mapansin ni Gol ang tungkod ni Beelzebub, doon ipinaliwanag ni Brunhilde na ang tungkod na ito ay tinatawag na Staff of Apomees, isang divine treasure na pinapalakas ang kanyang kakayahan. Kapag hawak ito ni Beelzebub sa kanyang kanang kamay ay nagiging isa itong napakalakas na espada, at kapag nasa kaliwang kamay naman ay nakakalikha siya ng isang malakas na panangga. Nang napagtanto ni Tesla ang nagagawa ng tungkod ni Beelzebub ay tumayo siya ng puno ng pananabik, at nais niya itong hiramin sandali upang pag-aralan. Ngunit agad na tinanggihan ni Beelzebub si Tesla sapagkat wala daw itong kakayahan na siya ay talunin. Hindi naman sumang-ayon roon si Tesla at sinabing maaaring pabor sa mga Diyos ang kasalukuyan, ngunit hindi ang hinaharap dahil palaging nauuna ng isa o dalawang hakbang ang sangkatauhan sa pag-iisip. Kaya naman ginamit na niya ang isang teknik na kanina pa niya inihahanda, ang gematria zone na kanyang tinatawag, isang hawla na gawa sa kuryente.
At pagkatapos ay nilinaw ni Tesla kay Beelzebub na sa loob ng kanyang gematria zone ay siya ang Diyos sa kanilang dalawa. Habang iniisip ng lahat na gumamit si Tesla ng mahika upang lumutang, agad na binasura ni Edison ang teoryang ito at sinabing gawa ito ng siyensya. Ito ang tinatawag na anti-gravity system na kayang manipulahin ang gravity. Bagamat wala siyang sapat na materyales upang likhain ito noong siya ay nabubuhay, ay matagal na niya itong nabuo sa kanyang isipan. At dahil sa tulong ni Gondal at sa kanyang suot na Super Automaton Beta, ay nagawa niyang maging isang realidad ang kanyang imbensyon. At dahil sila ay nasa loob ng gematria zone, doon ay mas lalong bumilis at lumakas si Tesla, kung saan nagawa na niyang tamaan si Beelzebub. Dahil sa tulong ng anti-gravity ni Tesla ay agad niyang naabot ang kanyang pinakamataas na bilis at muli niyang tinamaan si Beelzebub kahit nagawa nitong makapag-react sa tamang oras. Hindi naman pumayag si Beelzebub na magpadaig kay Tesla, kaya siya naman ang umatake sa pagkakataong ito. Ngunit naiwasan ito ni Tesla at gumanti gamit ang isang kakaibang atake kung saan nagawa niyang mawasak ang vibration wall ni Beelzebub at mapuruhan ito. Gamit ang tinatawag niyang Tesla Step, patuloy si Tesla sa mga hindi mahulaan na galaw at muli siyang umatake, ngunit sa pagkakataong ito ay mas pinalakas ni Beelzebub ang kanyang vibration wall. Sinabi ni Beelzebub kay Tesla na hindi natatama ang kanyang atake, ngunit hindi sumang-ayon roon si Tesla at ginamit niya ang kanyang tinatawag na QED, kung saan bigla siyang nag-teleport sa likuran ni Beelzebub at nakapagpatama ng isang atake. 9 na buwan matapos mamatay si Tesla, ginamit ang kanyang huling pananaliksik upang isagawa ang isang top secret na tinatawag na Philadelphia Experiment. Ang layunin lang sana ng eksperimentong ito ay subukan kung maaari bang maging invisible ang barko ng Amerika sa radar, ngunit nang simulan na nila ito ay bigla na lamang naglaho ang barko. At pagkatapos ay bigla na lamang lumitaw ang barko sa layo na 363 kilometro. Karamihan ng mga sakay ng barko ay namatay at ang mga nakaligtas ay nakaranas ng matinding pagkasira ng isipan. Kaya naman nagpa siya ang mga nakatataas na ibaon at itago ang pananaliksik na ito. Matapos ang isang direktang atake ni Tesla kay Beelzebub, muling tumayo si Beelzebub at agad niyang naunawaan na teleportation ang ginawa ni Tesla, ngunit may 3 limitasyon ang teknik nito. Una ay kailangan ni Tesla ng oras para mag-charge bago niya ito magamit. Habang ang ikalawa ay limitado lamang ang mga destinasyon ng kanyang teleportation, ang pangatlo naman ay may hangganan ang bilang ng beses na maaaring mag-teleport si Tesla. Sa sandaling iyon ay biglang nawasak ang isa sa Super Tesla Coil ni Tesla dahil totoong may limitasyon nga ito, ngunit humanga siya sa talas ng obserbasyon ni Beelzebub. Gayunpaman, ipinaliwanag ito ni Tesla sa mas malinaw na paliwanag at sinabing 2 beses na lamang niya maaaring gamitin ang kanyang teleportation. Nang magtanong si Gold kung anong mangyayari kapag gumamit siya ng higit sa 2 beses, ipinaliwanag ni Brunhilde na posibleng bumigay si Gondal at parehong maglaho silang dalawa ni Tesla. Hindi naman maintindihan ni Beelzebub kung bakit napakakumpiyansa ni Tesla na ibunyag ang lahat ng kanyang kahinaan. Ngunit ang sagot lamang ni Tesla ay ginagawa niya ito para sa siyensya sapagkat ang pagtatago ng kaalaman ay nakasasama sa pag-unlad ng buong sangkatauhan. Sa sobrang tindi naman ng pinsala na nakuha ni Beelzebub, doon ay bigla niyang naalala nung hinamon niya si Hades sa isang laban. Bagamat wala siya sa pinakamaayos niyang kondisyon ay hindi naman siya binaliwala ni Hades, ngunit dahil malayo ang agwat ng kanilang lakas ay natalo lamang siya mula sa hari ng Helheim. Gayunpaman ay ikinatuwa ito ni Beelzebub dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng makakapatay sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa mga huling sandali ng buhay ni Lilith ay isinumpa raw siya nito upang hindi kailanman mamatay. Dahil sa tuwing sinusubukan niyang kitilin ang kanyang sariling buhay ay tila pinipigilan siya ng kanyang katawan na gawin ito. Sinabi ni Hades na hindi niya kilala kung sino si Lilith, ngunit malinaw sa kanya na hindi ito isang sumpa kundi isang panalangin na iniwan sa kanya nito. Pinayuhan siya ni Hades na isipin muna kung paano siya mabubuhay at kung ano pa ang natitira sa kanya bago isipin kung paano siya mamamatay. Ngunit kung gusto pa rin niyang mamatay ay bumalik na lamang siya kapag maayos na ang kanyang kondisyon at pagbibigyan ni Hades ang kanyang kahilingan. Pagkaraan ng ilang panahon ay bumalik si Beelzebub kay Hades, ngunit sa pagkakataon na iyon ay hindi na siya pumunta roon upang masawi. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya na nararapat siyang mamatay, ngunit napagtanto niya na kailangan niyang magpatuloy na mabuhay upang mahanap ang pinakapangit na kamatayan na nababagay sa kanya at para pagbayaran ang kanyang kasalanan sa mga anghel.
Tumawa si Hades at ibinigay sa kanya ang Staff of Apophis, at ipinaliwanag na habang hawak niya ito ay hindi siya basta-basta mamamatay. Sinabi ni Hades na siya mismo ang magiging saksi sa pagdurusa at kaawa-awang kamatayan ni Beelzebub. Gayunpaman, sinisisi na ngayon ni Beelzebub si Hades dahil tila lalo pa siyang naging mas mapanganib ngayon. Noon ay palagi niyang hinahangad na siya ay masawi, ngunit ngayon ay nais na niyang lipulin ang buong sangkatauhan. Agad na napagtanto ni Zeus na ang inihahandang atake ni Beelzebub ay isang ipinagbabawal na teknik sa Helheim, kaya't agad niya itong inutusang tumigil. Ngunit nang ganap na maipon ni Beelzebub ang kapangyarihan ay pinakawalan niya ang teknik na tinatawag na chaos, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog at sumira sa buong entablado. Gayunpaman, bagamat nakaligtas pa rin roon si Tesla, makikitang lubha silang napinsalang dalawa ni Gondal. Dahil sa mapinsala ang teknik na ito, ipinaliwanag ni Zeus na minsan na ding ginamit ito ni Beelzebub sa Helheim, kaya naman simula noon ay ipinagbawal na ito ni Hades sa Helheim. Ngunit napipinsala din ito ang sariling katawan ng gumagamit at tila nagkamali si Beelzebub sa paggamit nito dahil hanggang ngayon ay nakatayo pa rin si Tesla. Lumalabas naman na isinakripisyo pala ni Tesla ang isang niyang Tesla coil sa pamamagitan ng isang plasma pulse sponge upang bahagyang pahinain ang atake ni Beelzebub at makaligtas mula rito. Bagamat labis na napinsala roon si Tesla, nais niyang patunayan na walang katapusan para sa sangkatauhan. Ipinakita ang kwento ni Tesla noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, kung saan mayroon siyang nakakatandang kapatid na nagngangalang Dane, isang batang inventor na inaasahan ng lahat sa kanilang baryo. Si Dane ang natasan na magdisenyo ng isang bagong windmill na doble ang bisa kumpara sa dati, ngunit hindi siya lubos na sigurado kung gagana ang kanyang disenyo. Gayunpaman, hindi niya matanggihan ang proyektong ito dahil natutuwa siya kapag nakikita niyang napapasaya ng kanyang mga nilikha ang mga tao sa kanilang baryo. Kaya naman pinalakas na lamang ni Tesla ang loob ng kanyang kapatid at sinabing kahit ang mga kabiguan ay humahantong sa mga bagong tuklas. Mahal ni Nikola ang kanyang mahiyain ngunit mabait na kapatid, pati na rin ang mga imbensyong nilikha nito na higit pa sa anumang bagay sa mundo. Ngunit isang araw ay nagkaroon ng malakas na bagyo, kaya pinuntahan ni Dane ang ginagawang windmill upang tignan ang kalagayan nito. Subalit nang hindi ito nakabalik kaagad, nagpasya si Nikola na puntahan ang kanyang kapatid, ngunit labis niyang ikinagulat nang matagpuan niya na lamang itong wala ng buhay dahil tinamaan pala ito ng kidlat. Sa libing ng kuya ni Nikola, nakaramdam ng matinding pagsisisi ang lalaking humiling kay Dane na gawin ang windmill. Ngunit pinalakas ni Nikola ang loob nito, at sinabing naniniwala siyang mabubuhay magpakailanman si Dane sa pamamagitan ng agham. Hindi nagtagal ay natapos ang windmill ni Dane ayon sa kanyang disenyo, ngunit nagtaka sila dahil hindi ito gumana. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting nakalimutan ng mga taga-nayon ang henyo na si Dane, habang ikinulong naman ni Nikola ang sarili sa gematria zone ng kanyang kapatid. Ngunit makalipas ang 6 na taon, nagawang mapaandar ni Nikola ang windmill sa pamamagitan ng isang bagong blueprint. Habang namamangha ang lahat sa gawa ni Nikola, sinabi niya na hindi ito bagong disenyo kundi pinahusay niya lamang ang orihinal na gawa ng kanyang kapatid. Naniniwala si Nikola na habang patuloy na ipinapasa ang agham mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, ay magpapatuloy ring mabubuhay ang kanyang kapatid. Simula noon ay ipinagpatuloy ni Nikola ang kanyang mga pananaliksik upang pag-ugnayin ang agham at sangkatauhan tungo sa hinaharap. Doon ay habang isinisigaw ni Dane ang pangalan ni Tesla, muli siyang tumayo at inactivate niya ang gematria zone at ipinagpatuloy niya muli ang laban. Nagtataka si Adamas kung bakit hindi na lang gamitin muli ni Beelzebub ang chaos upang tapusin na si Tesla. Kaya naman ipinaliwanag sa kanya ni Zeus na hindi na kasi sapat ang natitirang enerhiya ni Beelzebub upang kayanin pa ang lakas ng chaos. Samantala, nababahala naman si Ares tungkol sa teleportation ni Tesla, ngunit sinabi ni Hermes na dahil minsan na itong nakita ni Beelzebub ay maaaring hindi na siya muling malinlang nito. Gayunpaman, hanggat may natitira pa ring Tesla coil si Tesla ay hindi pa rin tiyak ang magiging resulta ng laban. Dahil sa mga nagkalat namang debris sa paligid ng entablado ay mas naging limitado ang galaw ni Tesla. Kaya naman sinamantala na ito ni Beelzebub upang umatake, ngunit nagsimulang mag-activate ang sumpa ni Lilith dahil maaaring bumigay na ang kanyang katawan. Gayunpaman, matagumpay niya itong nakontrol at nagawa niyang makapaglunsad ng isang direktang atake kay Tesla, dahilan upang masira ang gematria zone nito. Habang nagsisimula ng mawalan ng pag-asa ang sangkatauhan, biglang sumigaw si Tesla at masigla niyang pinuri ang naging atake ni Beelzebub.
Nang makita ng lahat ang nakangiti at positibong aura ni Tesla, ay muling bumalik ang kanilang sigla at ang pag-asa na maaari pang manalo ang sangkatauhan. Doon ay inactivate niya ang kanyang huling Tesla coil na hindi lang nagbigay liwanag sa buong arena kundi nagbigay rin ng liwanag sa mga puso ng sangkatauhan. Doon ay muling sumugod si Tesla at inilunsad niya ang kanyang Plasma Pulse Punch Mobius kung saan hinataw niya ng maraming suntok si Beelzebub. Dahil sa patuloy na pag-atake ni Tesla ay walang magawa si Beelzebub kundi magtago lamang sa likod ng kanyang panangga. Naniniwala si Adamas na hindi magtatagal ay mapapagod rin si Tesla at tatapusin na din ito ni Beelzebub. Ngunit hindi sang-ayon roon si Zeus dahil sa tingin niya ay hindi rin kakayanin ni Beelzebub na magpatuloy pa ng matagal sapagkat makikitang nahihirapan na rin ito na panatilihin ang kanyang vibration dahil sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, habang nagpapatuloy si Tesla sa pag-atake, bigla na lamang bumigay ang kanyang katawan dahil naman sa tinamo niyang pinsala kanina. Dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Beelzebub at naghanda na siyang tapusin si Tesla. Ngunit sa hindi inaasahan, nagawang maitulak ni Tesla ang kanyang sarili mula sa lupa upang maglunsad ng isang suntok, kaya agad na napadepensa si Beelzebub. Subalit ang hindi inaasahan ni Beelzebub ay teleport pala ni Tesla ang kanyang kanang kamao patungo sa kanyang likuran, na siyang hindi niya lamang ikinagulat dahil pati na rin ang lahat ng nanunood. Kaya naman habang parehong kamao na ni Tesla ang dapat niyang sanggain, nagawa pa rin niyang sanggain ng kaliwang kamay niya ang kanang kamao ni Tesla, habang naiwasan naman niya ang kaliwang kamao nito. Subalit hindi niya lamang pala ito naiwasan dahil nakapag-counter din siya ng isang atake patungo kay Tesla na bumutas sa dibdib nito. Nang maisip ni Tesla kung napagtanto ba ni Beelzebub ang kanyang plano, ito ay itinanggi ni Beelzebub at sinabing nagtiwala lamang siya dahil alam niya na ang isang tulad ni Tesla ay hindi aasa sa isang simpleng labanan ng lakas. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, humarap si Tesla sa sangkatauhan at sinabi na itaas nila ang kanilang mga ulo sapagkat sa laban na ito, ang sangkatauhan ay muling umunlad ng isang hakbang. Sinabi niya na hanggat hindi sila sumusuko, hindi kailanman matatapos ang agham at ang sangkatauhan. Sa kanyang mga huling salita, sinabi ni Tesla sa sangkatauhan na ipagpatuloy lamang nila ang pagsisikap tungo sa pag-unlad at kailanman ay hinding-hindi sila matatalo. Bagamat natalo si Tesla sa laban na ito, nag-iwan naman siya ng isang positibong pananaw sa sangkatauhan upang magpatuloy sa hinaharap. At dahil naman sa pagkapanalo ni Beelzebub sa ika-8 laban ng Ragnarok, nagsimulang mag-iba ang tingin sa kanya ng ibang Diyos at nagbigay ng respeto para sa kanya. Samantala, nakahinga naman ng maluwag si Ares dahil sa kanilang pagkapanalo, ngunit hindi sila makapaniwala sa ginawang huling atake ni Tesla. Bigla namang dumating si Zeus at sinabing humanga rin siya kay Tesla, ngunit nagpapasalamat siya kay Beelzebub sapagkat kung hindi dahil rito ay wala sana silang panalo. Lalong humanga sina Edison at ang ibang mga scientist kay Tesla, kaya ginamit nila itong inspirasyon upang ipagpatuloy pa ang kanilang pagsasaliksik tungo sa pag-unlad ng siyensya. Habang nagdadalamhati pa si Gaul sa pagkawala ng kanilang kapatid na si Gondal, iniwan muna siya ni Brunhilde upang magbigay galang sa bagong mandirigmang nasawi sa Ragnarok. Ngunit habang pinagluluksa niya si Tesla ay ikinagulat niya na naroon din pala si Buddha na nakahiga sa sofa. Papagalitan niya sana ito dahil sa pagtakas sa medical room, ngunit bigla itong may itinanong sa kanya. Tungkol pala ito sa dating nobyo ni Brunhilde na nakakulong ngayon sa Tartarus, kung saan nais niyang malaman kung may kaugnayan ba si Siegfried sa Ragnarok. Ngunit agad itong itinanggi ni Brunhilde dahil hindi niya daw ex-boyfriend si Siegfried, habang agad naman siyang umalis at iniwan si Buddha na naguguluhan. Samantala, sa kailaliman ng Tartarus, may 2 bantay ng kulungan ang nagchichismisan sa pinaka-latest na standing ng Ragnarok. Doon ay may isang preso ang nakiisyoso sa kanila, at namangha ito dahil tabla na pala ang standing ng Ragnarok. Tatanungin sana nila kung saan ito nakapanig, ngunit bigla nilang naalala na ipinagbabawal pala ang pakikipag-usap sa demigod na ito. Lumalabas na ito pala si Siegfried, at labis siyang nag-aalala kay Brunhilde. Samantala, habang patungo sina Zeus sa susunod na Diyos na ilalaban nila sa sunod na round ng Ragnarok, ay makikitang nababahala si Ares matapos niyang malaman kung sino ito. Lumalabas na ito pala ang isa din sa 12 Olympian god na si Apollo, na makikitang naliligo kasama ang ilang kababaihan sa isang bukal. Habang nagagalit si Ares dahil tila nagpapakasarap lamang ito, natutuwa naman si Apollo nang makita si Ares na itinuturing niyang isang matalik na kaibigan. Sinubukan umatake ni Ares ngunit naiwasan ito ni Apollo, kaya naman siya ay nahulog sa bukal.
Doon na sinabi ni Zeus kay Apollo na siya na ang susunod na lalaban sa Ragnarok, kung saan nagulat pa si Apollo nang matuklasan niyang natalo na pala sina Poseidon, Hercules, at Hades. Gayunpaman, sinabi niya na hindi na dapat daw silang malungkot dahil alam niyang ibinuhos ng mga ito ang lahat sa laban, habang nakapagpasya naman siyang lumaban sa susunod na round dahil nais siyang makitang lumaban ng mga chika babes. Samantala, pinuntahan naman ni Brunhilde ang magiging pambato ng sangkatauhan sa ika-9 na laban ng Ragnarok. Ipinaliwanag ni Brunhilde na sa paglipas ng mga panahon, maraming mga bansa ang umusbong at bumagsak, ngunit ang pinakamarilag at pinakakakilakilabot sa lahat ay ang Sparta at ang mga Spartan nito. Siya ang tinatawag na pinakadakilang rebelde sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang hari ng Sparta at ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng hari nito, na si King Leonidas. Ngunit agad na tinanggihan ni Leonidas ang alok ni Brunhilde dahil nais niya daw na dapat siya ang una o huling lalaban sa Ragnarok. Subalit nang malaman niya na si Apollo ang kanyang makakaharap ay agad siyang tumayo at tinanggap ang alok ni Brunhilde dahil nais niya daw pabagsakin ang mga mayayabang at hangal na Diyos ng Sparta. Doon ay nagpakita na rin ang ikalima sa mga kapatid ni Brunhilde na si Gerolol, ngunit ayaw niyang makasama si Leonidas. Dahil ganoon din ang nararamdaman ni Leonidas ay nagkasubukan muna sila upang makuha ang tiwala ng isa't isa, ngunit sa huli ay nagawa pa rin nilang gamitin ang Bolonder. Sa pagsisimula ng ika-9 na laban ng Ragnarok ay unang ipinakilala ni Heimdall ang pambato sa panig ng sangkatauhan. Ipinaliwanag niya na ang Spartan ay buong buhay na nagsasanay, isinilang upang lumaban, at hindi sumusuko kahit higit sa kanilang bilang ang kanilang makakalaban. Ang susunod na mandirigma na tatapak sa arena ay ang kanilang hari, isang lalaking hindi luluhod sa alinmang Diyos, at ito ay walang iba kundi ang hari ng Sparta na si Leonidas. Ang kanya namang makakalaban ay isang Diyos na minamahal ng marami, hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa kanyang nakabibighaning kagandahan at napakalakas na kapangyarihan, ang Diyos ng araw na si Apollo. Kaya habang ang mga taga-suporta ni Apollo ay puro kababaihan, ang kay Leonidas naman ay mga barako na kayang pumunit ng kinabukasan. Pagkasimula pa lamang ng laban ay agad na naglunsad ng isang pag-atake si Leonidas, ngunit madali lamang itong naiwasan ni Apollo. Kaya naman muling naglunsad ng ilang pag-atake si Leonidas hanggang sa mahagip na niya ang buhok ni Apollo, na ikinabahala naman ni Ares pati ng mga babae nito. Doon na sinabi ni Leonidas na sobra niyang kinamumuhian si Apollo at sinabing pagbabayaran nito ang kanyang mga ginawa, dahilan upang mag-isip si Apollo kung nagkita na ba sila noon. Noong 480 BC, si Haring Xerxes ng Persia ay sumalakay sa Gresya kasama ang kanyang 300,000 na hukbong Persyano. Ngunit nagkataon na idinadaos ng Sparta ang Carnia Festival, kung saan isang ritual sa pagsamba sa kanilang Diyos na si Apollo, at ipinagbabawal ang anumang aksyong militar. Kaya nagdadalawang isip ang ilang nakakatandang Spartan na kalabanin nila ang mga Persyano, dahil kasalukuyang idinadaos ang pista at baka parusahan sila ni Apollo kung sasawayin nila ito. May isang lalaki na nagsumamo na lumaban na sila kagad dahil baka hindi na nila ito mapigilan kung maglaon, ngunit hindi pa rin siya pinakinggan ng dalawang matanda at tiniyak sa kanya na magiging ayos lang ang lahat. Doon na lumapit si Leonidas at sinabing mga tanga lang ang maniniwala sa divine punishment ni Apollo, at hindi nila pwedeng iasa ang kanilang kapalaran sa isang Diyos na hindi pa nila nakikita kailanman. Nakapagpasya si Leonidas na makipagdigma, ngunit nagalit ang mga matatanda at sinabing kahit siya ang hari ay hindi siya makakapagsimula ng digmaan ng walang basbas ng konseho. Ngunit walang pakialam roon si Leonidas at kahit sa Diyos pa nilang sinasamba, kaya naman winasak niya ang estatwa ni Apollo gamit ang isang suntok at sinabi na kung may parusang banal man ay siya lamang ang tatanggap noon. Matapos yun ay tuluyan ng umalis si Leonidas upang harapin ang hukbo ng Persia, ngunit sinabi ng isang matanda na walang susunod sa kanya. Gayunpaman, dahil napahanga ni Leonidas ang isa sa mga kawal na si Hagis, ay nagpasya itong iwan ang kanyang posisyon upang lumaban kasama ang kanyang hari. Subalit hindi lang pala nag-iisa si Hagis, dahil 300 na sundalong Spartan ang nais lumaban kasama ang kanilang matapang na hari. Alam ng mga ito na hindi na sila makakabalik pa mula sa labanan na iyon, ngunit pinili pa rin nilang lumaban upang ipagtanggol ang kanilang mahal na bansa. Hinarap ng 300 Spartan ng 300,000 Persyano, at bagamat namatay silang lahat roon ay nagawa naman nilang mapaurong ang hukbo ng kalaban, na nagbigay inspirasyon sa buong Greece na lumaban. Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, doon ay ginamit na ni Leonidas ang isa sa kakayahan ng kanyang divine treasure na tinatawag na Spear Charger. Bagamat nagawa itong mapigilan ni Apollo, may kasunod pa pala itong atake na tinatawag niyang Phalanx Enchos.
Ngunit dahil parang wala lang iyon kay Apollo ay muling sinundan ito ni Leonidas ng kanyang phalanx and chose Prodevo, subalit madali din itong naiwasan ni Apollo. Doon ay napansin ni Gaul na tila kumikinang ang mga kamay ni Apollo, kung saan ayon kay Brunhilda ay ito ang divine treasure nito na tinatawag na Thread of Artemis. Ito ay sinulid ng liwanag na hinabi mula sa nagliliwanag na enerhiyang nilikha ni Apollo, kung saan ito ang kanyang ginamit upang pigilan ang atake kanina ni Leonidas. Dagdag pa ni Brunhilda ay maaari din itong gamitin bilang pang-atake o pang-depensa, kaya naman isa ito sa pinakamalakas na divine treasure sa Valhalla. Kaya naman ginamit na ito ni Apollo at lumikha siya ng dalawang guwantes, kung saan ang mga ito ay tinatawag naman niyang Phoebus Lyre. Hindi naman nagpatinag si Leonidas at binato niya ng paulit-ulit ang kanyang panangga na may kedena, ngunit gamit ang malupit na footwork ni Apollo ay madali lamang niya itong naiiwasan. At dahil siya rin ang tinatawag na God of Boxing, hindi nagtagal ay nagawa na rin niyang makapagpatama ng ilang sunod-sunod na counter-attack kay Leonidas. Hindi naman nagustuhan ng mga Spartan ang estilo ng pakikipaglaban ni Apollo dahil hindi daw ito nakikipaglaban ng harap-harapan at iwas lamang ng iwas. Dahil sa narinig ng mga reklamo ni Apollo mula sa mga audience ay bigla siyang gumawa ng dalawang linya na magiging ring para sa kanila ni Leonidas dahil masyado daw malaki ang entablado para sa kanilang dalawa. Doon ay lalo lang nagyabang si Apollo at idinagdag na tatalunin pa rin niya ang kanyang kalaban kahit pa ang mga kondisyon ay pabor na ngayon kay Leonidas. Nagnit-ngit sa galit si Leonidas dahil sa kayabangan ni Apollo habang ang kanyang mga Spartan ay nag-aalab naman dahil sa pangungutya na iyon. Dahil sa sigawan ng kanyang mga taga-suporta at pangungutya ng kanyang mga basher ay lalo lamang nagliwanag si Apollo, kung saan bagamat hindi rin maunawaan ni Zeus ang dahilan ay alam niyang mas lalong lumalakas rito si Apollo. Samantala, naiinis din pala si Gerolol sa mga sinabi ni Apollo, kaya naman sinabi niya kay Leonidas na dapat nilang paslangin ito. Sinang-ayunan naman ito ni Leonidas, ngunit sa ngayon ay balak niya munang paluhurin ang mayabang na Diyos na ito. Muling nagbago ng anyo ang kanyang divine treasure at tila nagkaroon siya ng isang maso, habang pareho silang lumapit sa isa't isa. Isang malakas na atake ang inilunsad ni Leonidas, ngunit nagawa itong maiwasan ni Apollo at nagbigay ng isang counter-attack. Sinubukan gumanti ni Leonidas ngunit nahuli na pala siya ng mga sinulid ni Apollo upang hindi siya makagalaw. Kaya naglunsad ng isang suntok si Apollo at sinundan pa niya ito ng isang mas malakas na atake sa pagmumukha ni Leonidas. Gayunpaman, hindi ito umubra sa hari ng Sparta at binigyan niya si Apollo ng isang malakas na atake na ikinatalsik nito sa labas ng linya. Kaya sa pagkakataon na iyon ay tinanong ni Leonidas si Apollo kung ano ang pakiramdam na siya naman ang lumuhad sa kanilang harapan. Habang pilit na bumabangon si Apollo, naghihinagpis naman ang kanyang mga babae dahil sa nangyari sa kanyang magandang mukha na ngayoy anino na lamang ng dating sarili. Muling tumayo si Apollo at wala pa ring balak na sumuko, ngunit tila hindi na nagugustuhan ng ilang Diyos ang kanyang pagiging mayabang dahil sa nangyari sa kanya kanina. Bagamat naiinis si Ares sa mga naririnig niya mula sa kapwa nila mga Diyos, alam nila na si Apollo lamang ang mas nakakaalam ng kanyang sarili at kung saan ito lulugar. Kaya ito ang dahilan kung bakit may templo si Apollo sa Delphi na may nakaukit na salita na know thyself o kilalanin ng sarili. Bagamat naniniwala ang mga sinaunang Griego na iyon ang paraan ni Apollo upang paalalahanan ang lahat na alamin ang kanilang lugar at lumugar sila sa tama, hindi ito ang tunay na intensyon ni Apollo sa kanyang mga salita. Isang araw sa Delphi, may isang halimaw roon na nagngangalang Phaethon ang nanggugulo sa mga tao dahil pinalayas ito mula sa Valhalla. Sinubukan itong pigilan ng mga kawal ni Ares, ngunit madali niya lamang tinalo ang mga ito. Palagi siyang nanggugulo sa lugar habang palagi niya ring tinatalo ang mga kawal na ipinapadala ni Ares. Hanggang sa isang araw ay nakahanap na siya ng kanyang katapat at iyon ay walang iba kundi si Apollo. Bagamat tinalo lamang siya ni Apollo sa isang suntok lamang, hindi pa rin sumuko si Phaethon ngunit sinabihan siya ni Apollo na ipagpatuloy na lamang nila ang laban kapag may lakas na ulit siya. Gayunpaman, araw-araw pa rin siyang tinatalo ni Apollo hanggang sa isang araw ay tinanong siya ni Apollo kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban. Doon ibinunyag ni Phaethon na masama ang kanyang loob dahil walang tumatanggap sa kanya at pinalayas pa siya sa Valhalla dahil sa kanyang itsura na pagiging isang halimaw kung saan hindi naman niya ginustong ipanganak siya ng ganito. Ito ang rason kung bakit ayaw niyang magpatalo sa isang katulad ni Apollo na minamahal ng karamihan dahil sa taglay nitong itsura.
Ngunit matapos marinig ni Apollo ang kanyang nakaraan, pinuri niya ang itsura ni Python dahil para sa kanya ay hindi mahalaga ang anyo ng isang nilalang, kundi ang pag-iral nito at ang kanyang tunay na sarili. Nang tanungin ni Python si Apollo kung ano ang naiintindihan nito tungkol sa kanya, sumagot si Apollo na nauunawaan siya nito dahil pareho lamang sila. Hindi ipinanganak si Apollo na isang dakila tulad ng ibang Diyos, kundi isa lamang siyang pangkaraniwang Diyos na pinaghirapan ang lahat ng kanyang kapangyarihan at titulo sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at sakripisyo, na naging dahilan upang mapabilang siya sa 12 Olympian gods. Para kay Apollo, ang tunay na kagandahan ay nasa pagkilala sa sariling kakulangan, pagtanggap sa kahinaan, at tapang na baguhin ang sarili, dahil ang mga nilalang na kilala ang kanilang sarili ang siyang may karapatang ipagmalaki ang kanilang kagandahan. Naunawaan ni Python ang mga sinabi ni Apollo at nagsisisi na siya sa kanyang mga ginawa, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Apollo na bunga lamang iyon ng pagtatanggol niya ng kanyang sarili. Labis ang pasasalamat ni Python kay Apollo dahil mayroon isang nakakaintindi sa kanya, kaya naman simula noon ay hindi na siya muling nanggulo pa sa mga tao. Doon ay tinanggap na rin siya ng mga tao at nagtayo ng isang templo upang magbigay galang kay Apollo, at inukit nila roon ang salitang Know Thyself. Bagamat ayaw ni Apollo ang pagiging marahas ni Leonidas ay pinuri niya ito dahil kinilala niya itong nagpapakatotoo sa sarili at may nag-aalab na kaluluwa. Kaya naman nagpasya siyang kailangan nilang maglaban ng todo gamit ang kanika nilang natitirang mga lakas. Doon ay muling naghanda si Apollo para sa kanyang sunod na teknik kung saan matapos niyang pagdikitin ang kanyang kamao ay bigla na lamang nagliwanag at nawala ang kanyang mga guwantes. Nang banggitin ni Apollo ang pangalan na Artemis, mula sa kanyang anino ay lumitaw ang isang napakalaking estatwa, at ito ang tinatawag niyang Moonbeam of Artemis. Lumikha ito ng isang malaking pana para kay Apollo, habang sa pamamagitan naman ng liwanag ay gumawa si Apollo ng isang palaso. Nang pakawalan ito ni Apollo ay tumama ito hanggang sa isang manunood, dahil sa sobrang bilis ng atake ay hindi ito namalayan ni Leonidas na tumagos lang pala ito mula sa kanya. Dahil doon ay muling bumalik si Gerolol sa pagiging panangga, ngunit dahil sa sobrang bilis ng mga atake ni Apollo ay hindi pa rin maiwasan na tamaan si Leonidas, habang ang ilang manunood naman ay kanya-kanya ng takbuhan. Gayunpaman ay hindi sumuko si Leonidas, at sa pagkakataon na ito ay nagawa niyang maibalik ang atake ni Apollo gamit ang kanyang panangga. Dahil doble ang lakas nito kaysa sa karaniwang atake ni Apollo, ito ay tumagos mula sa kanyang dibdib pati sa Artemis, na naging dahilan upang siya ay bumagsak sa pagkakataon na ito. Nang magtanong si Hermes kung nakikita ba ni Leonidas ang mga palaso ni Apollo, sinagot siya ni Zeus na pure instinct lamang ang ginamit roon ni Leonidas. Dahil sa dami ng digmaan at pinagdaanan niyang labanan, umabot sa sukdulan ng kanyang instinct bilang mandirigma, kaya kahit ang palaso ng isang Diyos ay nagawa niyang maitaboy. Habang pilit na ibinabangon ni Apollo ang kanyang sarili, sinabi sa kanya ni Leonidas na huwag siyang mag-alala dahil tatapusin na rin ito ang kanyang paghihirap. Doon ay ngumiti lamang si Apollo, ngunit tinanong niya si Leonidas kung lumalaban ba ito upang magiganti lamang sa kanya o para sa sangkatauhan. Sinagot ito ni Leonidas na wala sa mga nabanggit ang kanyang rason, basta ang alam niya ay ito ang oras na dapat siyang lumaban. Dahil hindi kayang piliin ng tao kung paano sila ipapanganak, maaari naman nilang piliin kung paano sila mabubuhay at mamamatay, basta't ang mahalaga ay sinusunod nila ang nilalaman ng kanilang puso. Muling nagpasyang lumaban sina Leonidas at Gerolol, kung saan muling nagbago ang kanyang panangga at naging Aletheia Sparta, ang pinakasimpleng anyo ng panangga ng Sparta. Ipinaliwanag ni Brunhilde na ito ang diwa ng Sparta, kung saan hindi lamang ito pang depensa kundi para sa walang katapusan na pag-atake. Samantala, bumalik naman ang mga sinulid ni Apollo sa Moonbeam of Artemis at naging isa ito makapal na lubid sa pagitan ng mga kamay nito. Pagkatapos ay sumandal siya mula rito upang gawing palaso ang kanyang sarili na may layuning wasakin ang panangga ni Leonidas. Doon ay sabay silang sumugod sa isa't isa, kung saan labanan ito ng pinakamalakas na palaso ng Valhalla at ang pinakamalakas na sibat ng sangkatauhan. Nagbanggaan ang kanilang mga atake at parehong nawasak ang kanilang mga sandata, ngunit dumiretso ang kamao ni Apollo sa tiyan ni Leonidas. Sinubukan pang sumuntok ni Leonidas ngunit tuluyan ng nabutas ni Apollo ang kanyang tiyan, dahilan upang hindi na niya maituloy ang pag-atake. Bagamat natalo si Leonidas sa laban na iyon, tiniyak ni Hagis na siya ang pinakaastig na hari sa kasaysayan ng Sparta, habang proud namang kinumpirma ni Leonidas na ang Spartan ang pinakamalakas na mandirigma sa lahat.
Sa huli ay sinalo ni Apollo ang katawan ni Leonidas at humanga siya sa kanilang dalawa ni Gerolol, habang siya naman ang itinanghal na nagwagi sa ikasyam na laban ng Ragnarok. Dahil sa pagkakapanalo ni Apollo ay nagdiwang ang mga Diyos matapos muling manguna sa laban na may 5 panalo laban sa 4 na panalo ng sangkatauhan. Gusto ng kanyang mga babae na gamutin ang kanyang mga sugat, ngunit tinanggihan ito ni Apollo dahil para sa kanya ay patunay lamang ito na lumaban siya gamit ang kanyang buong lakas kina Leonidas at Gerolol. Habang nagluluksa naman ang mga Spartan sa pagkawala ng kanilang hari, makikitang nagluluksa rin sina Gol at Rhys sa kanilang kapatid na si Gerolol. Nakaramdam naman ng inggit si Okita matapos marinig ang kwento ni Leonidas dahil nais niya din sanang mamatay sa isang dakilang labanan at hindi sa isang malubhang sakit. Kaya habang nawiwindang na si Brunhilde kung sino ang kanilang isasabak dahil hindi na sila pwedeng matalo pa sa susunod na round, doon na pumasok si Okita at nag-alok na siya na ang susunod na lalaban. Nang tiyakin ni Okita na hindi siya matatalo sa susunod na round, doon na kumalma si Brunhilde at ipinagkatiwala ang round 10 ng Ragnarok sa pinakadakilang swordsman sa kasaysayan ng sangkatauhan. Samantala, hinarap naman ni Buddha si Odin dahil alam niyang tila umaayon na sa mga plano nito ang nangyayari. Ngunit nang hindi siya nito pinansin ay doon na niya tinanong kung sino itong si Siegfried na ikinulong nito sa Tartarus. Kahit sinasabing kriminal si Siegfried dahil ninakaw nito ang espada ni Odin at pinatay ang dragon na si Fafnir, naniniwala si Buddha na hindi sapat iyon para ikulong ito sa Tartarus. Isa pa ay ang pagkakaalam niya ay inililigpit kaagad ni Odin ang sinumang gumagalit rito imbis na ikulong, kaya medyo nakakaamoy siya ng ibang motibo kay Odin. Nang makuha na ni Buddha ang atensyon ni Odin ay doon na niya pinasok sa usapan si Brunhilde, kung saan habang sinimula ni Brunhilde ang Ragnarok para iligtas ang sangkatauhan ay naniniwala siyang ginagawa rin ito ni Brunhilde upang iligtas ang minamahal nitong si Siegfried. Alam niya na ang pagliligtas kay Siegfried ay isang bagay na hinding-hindi hahayaan ni Odin, kaya naman napapaisip siya kung ano ang koneksyon ng Ragnarok sa pagliligtas kay Siegfried at kung bakit kailangan pa itong ikulong ni Odin. Dahil marami nang nalalaman si Buddha ay balak na itong patahimikin ni Odin, kaya gamit ang kanyang divine treasure ay inatake niya si Buddha. Nang muling umatake si Odin ay bigla na lamang dumating si Beelzebub upang sanggain ang atake nito. Pinagsabihan ni Odin si Beelzebub sa panghihimasok nito sa laban, ngunit naroon rin pala si Beelzebub upang malaman kung ano itong matagal nang hinahangad ni Odin. Dahil sa pagkakaalam niya ay may hinala siyang nais buhayin ni Odin ang mga sinaunang Diyos na labis na ikinagulat ni Buddha. At sa pagtatapos ng Season 3 ng Record of Ragnarok, ipinakita naman ang dalawang mandirigma na sasabak sa ikasampung laban ng Ragnarok na aabangan natin sa susunod na season. At ito ay ang Japanese Godslayer na si Susanoo Makoto, laban naman sa pinakadakilang swordsman ng sangkatauhan na si Shoji Okita. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.